Yung kabila guys, ibig sabihin hindi ko natitingnan yung kabila nito. Kasi hindi siya damage dahil okay pa yung brake pad niya. Guys, may check lang tayo. Nahulog. May naririnig ako na ingay kanina pa guys, tuwing magbe-brake ako. Ayun, confirm nga. Patima na. Ayun guys, wala na. Ubus na yung lining ng brake pad natin. Ayun, nagasgas na yung rotor. Ito, kanina narinig ko na nag-umpisa yung yung magbe-brake ako. Kala ko lang kung ano yung sa ilalim. Pero pinagdududahan ko na rin ito guys. Ayun. Buti naman wala dito sa kabila. Dun lang sa right side talaga. Ayan o. Okay guys, nandito na tayo sa bahay. Nakasurvive din tayo. Ito yung damage na guys. I-inspect natin kung gaano kalaki yung, kung na-scratch niya rin yung kabilang part o kabilang surface ng rotor. Tatanggalin ko lang tong gulong. Natanggal ko na yung gulong. Ayun. Minimal lang naman yung na-damage dito sa rotor natin. Hindi rin masyadong malalim kasi nga kinontrol ko na rin kanina yung paggamit ng brake pad. Nag-engine brake na lang ako, tapos yun minsan ginagamitan ko ng parking brake. Minimize ko lang kanina para yun makontrol mo o ma-minimize ko rin yung damage dito sa rotor natin. Ayun, okay naman, manipis lang siya ito. Hindi siya ganun ka, nag-uumpisa pa lang. Galing ako SM Mega Mall, nakauwi pa tayo dito sa sa amin. Halos 20 km yon. Ito, ano bang naging dahilan bakit ganito? Ito guys, yung pad wear indicator niya, tanggalin ko lang yung brake pad natin. Ayun talaga yung purpose niya, para i-alerto yung driver na wala na yung brake lining, yung metal part na nakaganon dun sa brake pad. Ito dito. Ito guys, pala bumili na rin ako ng ng bagong Brembo. Ayun, hindi tayo nagpo-promote. Gusto ko lang subukan tong na to. Etong product na to. Kasi yung original na Toyota Vios 4,900. Meron naman yung mas mura, masyadong mura, less than 1,000, pero semi-metallic part siya, semi-metallic na uri ng brake pad. Ito, ceramic siya ito. Ito yung yung rotor friendly o yung metal friendly siya. Hindi siya masyadong matigas, hindi rin ganun kalambot. Parang hindi siya nalalayo doon sa quality ng stock ng Toyota. Itong nakakabit dito. Kasi pag yung semi-metallic yung ginamit nyo, lumalaban siya doon sa rotor. Lumalaban doon sa rotor, sa halip na yung brake pad yung mapudpod, halos nagsasabay sila o konti lang yung pagitan, napupudpod din yung rotor. Ito guys, mapapansin nyo pag gano'n ang gamit nyo. Tanggalin ko lang yung gloves ko. Ito, tingnan nyo guys halos ito yung kaibahan ng ayun yung metallic. Ito yung stock pa to ng Toyota. Ibig sabihin yung kasabayan pa yun ng binili yung unit. Ito, halos wala siyang hindi siya lumalim. Kasi nga yung brake pad yun nauubos. Unlike pag ang ginamit nyo yung mga aftermarket na brake pad na masyadong matigas, yung semi-metallic nga. Ito guys, nalalim yan dyan. Nalalim to. Kasi napupudpud yung bakal mismo. Ito wala mapapansin nyo. Pantay lang yan. Kahit tignan mo yan pantay lang siya Walang walang lubak. Iyon yung isang maganda pag yung ceramic yung ginamit. Ang bili ko dito ay 1,700. Meron sana ako guys kakilala na auto supply, 1,300 lang binibigay niya sa akin, kaya lang orderin pa.
Pero hindi ko na mahintay kasi ito biglaan nga inabot tayo ng pagkaubos ng brake pad lining. Kaya yun, nakabili ako dito sa auto supply dito lang sa tapat namin. Kaya consider sa Lazada may mga ganung price lang din. 1.3 lang dapat to, naging 1.7. May kausap din naman ako na isa kanina sa Facebook Marketplace, 1.4 siya, 1.490, halos 1.5 na. Pero ipapalalamove ko pa rin. Kaya dyan ako kumuha sa tapat. Butit mayroon dyan sa malapit sa amin auto supply. Ayun. Titingnan natin yung kabila nito, pero hindi pa naman tinamaan yung kabila niya guys, dahil ito, tanggalin ko yung brake pad para makita nyo. Ayan guys, oh, halos wala na sagad na. Itong kabila mayroon pa. Ito, tatanggalin natin. Ito, wala na siya, oh. Ito yung yan guys, so ito yung pad wear indicator. Metal yan na nandyan sa ito. Yun talaga yung purpose niya, para mag-create siya ng sounds pag yung bago pa mapudpod. Kasi meron pang contain lining, oh. Bago mapudpod yung lining, tasagi na siya dito, nakaganon na siya, oh. Ayan. Para mag-create siya ng sound, magbigay alert dun sa driver na kailangan mo nang palitan yung brake pad mo. Pero ang masama lang to, hanggat maaari, ayun, mag-inspect kayo palagi every 10,000 ng brake pad nyo, para at least maingay yung tricycle, maiwasan na ma-damage pa yung rotor natin. Ito naman guys, pag yung ganito, ang gagawin ko kasi dito, susubukan ko kung mahagip to ng brake pad. Kung hindi naman, kakabit ko yung bago. Ngayon kung mahagip to, baka hindi ko pa ito magawa ngayon, kakabit ko lang yung nasa kabila na medyo okay pa doon, tapos lalagay ko yung bago doon sa kabila. Kailangan ipa-replace lang to guys. Ipapa-replace nyo lang to, papa machine shop, nasa hindi ko alam, nasa 500 yata, para bumalik ulit, maging smooth ulit. I-replace lang to, machine shop lang, para matanggal tong nagasgas niya na to na damage, para hindi masira yung brake pad. Kasi pag ginamit mo yung bagong brake pad na hindi pa to nare-replace, masisira yung lining niya. Masisira yung lining ng brake pad dahil kakayo din ito. Wala namang problema, pwede mo pa ring liyahin, pero mas maganda ipa-replace mo na rin to, para yung brake pad mo pantay yung lapat. Pantay yung lapat dun sa rotor. Ayun. Yung kabila guys, ibig sabihin hindi ko natitingnan yung kabila nito, kasi hindi siya damage dahil okay pa yung brake pad niya, oh. Hindi pa nagtatouch yung pad wear indicator niya. Ayun. Ayun lang naman guys. Ayun, hanggat maaari mag-inspect every 10,000 para maiwasan yung ganto. Ayun, ano ba yung dapat gawin pag yung naranasan nyo na naranasan nyo yung ganto, na yung brake pad nyo is napudpud na, inabot kayo habang nasa karsada. Syempre guys, unang-una, sabi nga nila is preventive is better than cure. Kaya dapat every 10,000 bago pa mapudpod, wag na kayong gumayos sa akin, maiwasan sana to kung bago pa mapudpod, pinalitan na. Magtira at least 5mm, pwede na. Pwede nyo nang palitan yung brake pad nyo, lalong-lalo na kung mga long distance yung travel nyo. Tapos, kung talaga namang naranasan nyo, ganito habang nasa daan, pwede nyo pa rin naman gamitin yung brake. Yun nga lang, isasacrifice nyo tong rotor. Sacrifice nyo na yung rotor. Or else, or isa pang pwede nyo tanggalin. Kanina, yun sana yung gagawin ko. Daan kayo sa mga auto shop. Pag narinig nyo na yun, tanggalin yung brake pad, bumili kayo. Kailangan lang naman may pantanggal naman kayo sa gulong, kasi may naman tayo, tie wrench dyan. Tapos kailangan at least may 14 ka lang na wrench, 14, number 14, para pang tanggal mo sa caliper bolt dito. Ngayon naman, kung talagang pwede naman na tumabi na lang din kayo sa daan, tapos yun, tawag sa mechanic kung gusto niyo ma-save, kasi mas mahal yung rotor guys, mas mahal yung rotor kaysa dito sa brake pad.
kung nagkataon na ang nagasgas guys is itong sa ano nyo, sa eto, sa likod, ganun lang din naman. Ito pwede kong ipa-replace to ng dito lang, sa side lang na to, kahit hindi ko ipagalaw yung kabila. Kasi wala namang complaint ng vibration to. Kita nyo naman smooth pa yung itong rotor disc. Hindi naman kailangan nakabilaan ka agad. Kung alin lang yung may damage, yun lang yung ipa-replace mo. Ngayon, kung hindi napantay yung itong rotor disc mo, medyo ano na, alon-alon na, pwede ipa-replace mo na kabilaan, mas maganda. Ayun guys, na-share ko lang sa inyo kanina. Naranasan ko to sa Mega Mall kasi kanina na sa Mega Mall ako. Ayun, nagagrab ako kanina pero kasama ko yung misis ko. Bumabiyahe lang ako habang iniintay ko siya kasi nagpapa-check up. Grab ko yung yung sakay ko na pasahero. Bumaba ako, sinilip ko na tong rotor kasi ito na yung pinagdududahan ko nung may narinig ako na ingay. Ayun, nung makita ko na ganito, yung rotor na nga, hindi na ako nag-off na ako ng data, hindi na ako nag-book. Ayun, ang ginawa ko, naghanap na ako ng mabibilihan ng brake pad. Ayun, kinontak ko na nga yung kaibigan ko na yun, hindi naman available. Ipapadeliver pa. Kaya sabi ko, yun, dito na lang sa bahay. Pero yun, pwede naman na baklasin to. Kung may gamit lang kanina, pwede ko naman baklasin din dun sa daan. Tapos ayun, ang ginawa natin, ano na lang, limit na lang yung paggamit sa brake. Ginagamitan ko na lang ng brake pedal tas engine brake para ma-minimize yung damage sa rotor. Ayun lang guys, na-share ko lang sa inyo.